nag-break kami niyan, ewan ko na lang, guguho na yung mundo ko. Wala akong masabi. Hindi, syempre, ano na yan, gamay na talaga namin yung isa't isa. And gaya ng mga lagi ko sinasabi, masaya ako na laging siya yung kasama ko. Kasi sa totoo lang, mas naging vulnerable ako pag nakikita ko siya. Hindi ko lang bakit. Pero parang mas madaling umarte pag siya yung kaharap. Siguro kasi may mga nababasa akong mga something sa mata niya. Tapos yun nagta-translate. So lahat ng mga breakthrough performances ko, masabi ko, kasama ko siya lagi. So, ngayon more on attention ni Elle ang pinag-aagawan namin ni Ashley. Yun. Pero yung ganun, sa totoong buhay, kung yung gagawin mo yun, parang kung meron ka talagang kapatid na sobrang obsessed dun sa kapatid niya at syempre, hindi natin gusto yung mga ganun. Kasi gaya na nga sinabi ni Elle kanina, na parang pag nagpakasal na kayo, kayo na lang yun. Wala nang mga ibang tao dapat. So, I'm against na magpapatira ka ng mga ibang tao na may sarili na kayong family. Ganyan, kasi baka makagulo lang. Hindi kami magbe-break niyan kahit anong mangyari. Pag nag-break kami niyan, ewan ko na lang, guguho na yung mundo ko. As time passes by, yung relationship namin, parang mas nagiging mas more mature, nagiging mas marami na kaming natatanggap na mga bagay na hindi namin matanggap dati sa isa't isa. Ngayon natanggap na namin at nag-work na kami towards paano babaguhin yun, gano'n. So, a lot of adjustments. Sa kanya ko rin natutunan talaga na hindi madali pumasok sa isang relasyon. Kasi dati nung bagets-bagets ako, nung bata ako, akala ko ang relasyon is just for companionship, puro fun, puro whatever. Pero ngayon na mas may utak na ako, naisip ko na it's a teamwork. Teamwork talaga. So yun, mas masarap ng ganun, na alam mong meron kang kasama. Tsaka 'di ba, hirap-hirap naman din talaga humanap ng perfect partner for you eh. So pag nakuha mo na yun na yun, wag mo na pakawalan. Actually, ang mahirap kasi kay Elle, yung Valentine's, after 4 days, birthday niya. Tas kakapasko lang, tas kaka-New Year lang. So lahat ng gastos nandun sa span ng 3 buwan na yun. So, pero syempre meron yan. May mga kausap na po tayo. Yan. Mga kapuso, ako po si Derek Monasterio, nagaganap bilang Marco sa upcoming GMA Afternoon Prime Show na Apoy sa Dugo. Malapit na po yan. Abangan niyo po.